Nabahira ng negatibong imahe ang ilang fraternity dahil sa sari-saring mga issue. Isa na rito ang mga namamatay dahil sa hazing. Pero isang grupo ng fraternity sa Lipa City ang may proyekto na layong maiba ang pagtingin ng lipunan sa kanila. Nagpapatrol, Joanne Panopio. Kamakailan, isang dalagita ang napabalitang namatay dahil sa hazing, kung saan ilang mga kabataan ang nahuling sangkot sa krimen at pawang miyembro ng fraternity. Ano nga ba ang pumapasok sa isipan ng mga tao kapag sinabi ang salitang fraternity? Walang maganda para sa akin. Sabi ng family ko magulo daw. Parang nawawala ng essence ng brothers kasi more of violence na din sila. So, sa fraternity, okay. Like kung tulad ng dating, medyo may magulo. Pero isang grupo ng fraternity ang aming nakilala, ang Tau Gamma Pi. Dito sa Barangay 7, Lipa, Batangas. Halos may 100 silang miyembro, karamihan ay mga lalaki at mangilan-ngilan ang mga babae. Ang maliit na gusaling ito ang nagsilbi nilang opisina, araw man o gabi na siyang mismong ipinagkaloob sa kanila ng barangay. Kami ay nagmo-community service, pinakikita namin sa mga kabataan dito na ang Tau Gamma Pi ay hindi para sa gulo lang. Gamit ang mga yantok, araw-araw nagro-ronda ang grupo sa barangay na siyang katukatulong para sa pagpapanatili ng katahimikan. Malimit sila dito sa plaza, kung gabi kasi ay dinadayo ito ng mga taga-ibang lugar. Si Aling Babylin, bagamat hindi mismong taga-barangay 7, batid niya ang ginagawa ng grupo. Okay naman sila. Marami silang tutulungan dito. Aminado naman silang hindi na maaalis ang tradisyon ng hazing sa grupo. Gayunpaman, nais lang din nilang maipabatid na hindi nagkanoon kagulo ang mga fraternity kumpara noon. Hindi namin maalis yung ganong sitwasyon eh. Pero habang sila gumagawa ng ganong bagay, kami namin ang aming magagawa para sa barangay na mapaganda. Ang proyektong ito nila sa barangay ay magtutuloy-tuloy para sa serbisyo sa barangay at hindi nila sila naghihintay ng anumang kapalit o sweldo. Joanne